Anim yan. Pagka, 500k. What's up, Gulaman? Alright, so mag-update tayo ng ating shield boomerang, di ba? Kasi may mga players na hindi alam kung bakit ganun kagrabe yung ating DPS. Actually, mababa pa nga yun kumpara sa iba. Pero sige, dahil kailangan nyo at kailangan nating lahat ipakita ito. Yan. So, ang raw stats ko, eto, di ba? Naka-0 yan lahat muna. Sisimulan natin sa 0. Tapos, ano ba yung importante dito? Yung vitality, no? 57 yung vitality ko kapag walang equipment. Siyempre, yung mga stats na iba dyan, kung tatanungin nyo kung saan galing. Galing yan sa mga deposit ng headgear, ng ano pa ba, ng cards. Yan. Tapos yung mga praying cards, yung ibang stats dito. Yan. Diba? Yung wind, neutral, tapos holy damage. Yan. Holy yung pinapataas ko kasi nga overbrand, grand cross. Yan yung build na pinaplano ko. Yan. Tapos yan yung neutral, water reduction. Hindi ko alam ba't 8% to. Tapos wind reduct 4%. Diba? 0-0. Konti lang. Mababa. Yan. Tapos syempre, ang stats ng shield boomerang na pang PvE para mataas, diba? Vitality mo, sagad mo yan kasi dyan galing yung DPS. Tapos syempre, ang dex mo siguro kahit ano lang, konti lang kasi magpo-food buffs ka pa. Saktuin ko lang ng 16 plus 24. Okay na siguro yan. 30, 40. Okay na siguro yung 40 total. Tapos, i-strength mo na lahat. Yan. Diba? Kasi mataas naman yung hit rate mo. Diba? Kailangan mataas yung hit rate mo. Yung mga enchantment. Yan. Tapos, punta tayo sa skill points. Yan, sa skill pala, no? Ang paladin, kung paano ba pinibuild yung skill natin. Syempre, ang bash mo dyan, kahit level 5, hindi mo naman siya gagamitin. Ang Magnum Break, kahit level 1 lang, okay lang. Para lang naman yan sa fire element. Ang front, syempre, dahil PvE, level 10 yan. Ang endure mo ay level 10. At itong healing mo ay level 10. Tapos, ang sword mastery, hindi mo gagamitin dahil hindi naman tayo mag-sword. Lagi tayo naka-spear. Tapos, syempre, yung spear mastery dito, kailangan level 10 yan. Yung spear quicken ay hindi naman kailangan. Yung shield charge, level 3. Tapos, photo guard, level 7. Syempre, yung peko-peko, lagyan natin yan. Tapos, yung last 10, lalagay mo na yan sa shield chain. Yan. Tapos sa ating paladin skill, level 5 dito sa shield boomerang. Tapos retribution, diba? Kahit konting-konti lang talaga yung bigay na damage ng retribution, kailangan mo siyang lagyan para tumaas pa rin kahit papana. Tapos syempre kailangan mo ng HP sa PvE. Tapos shield reflect. Yan. Yan. So, pagkatapos na, pwede mo nang i-level 10 itong shield boomerang. Tapos, yung shield chain, pwede mong lagyan, pwedeng hindi. Pero dahil pang-grind natin ay shield chain at shield boomerang, lalagyan ko. Diba? At yung iba, kung yung tirang 10, diba? Magiging 10 kasi yung points na skill points. Pwede mong lagay sa retribution or spear mastery. Pero may mas magiging mataas na damage ay yung spear mastery. Kaya sa spear natin siya ilalagay. Yan. Pero kung darating yung time na hindi ko nagagamitin yung shield chain, yung 10 points ng shield chain ay ilalagay ko na lang sa retribution. Diba? Kasi pwede ka kasi mag-build ng sacrifice na may shield boomerang din.
Diba? Kumbaga, pagka nakatakbo yung kalaban mo, pwede sa PvP, no? Kung nakatakbo, pukulin mo ng shield boomerang. Yan. So, ganyan ang ating skill build. Hindi pa rin ako, Royal Guard. Yan. Tapos, syempre, ang lalagay lang natin dyan ay shield boomerang. Wala namang buffs na importante dyan. Yan. Tapos, sa frontera na dito yung testing. Tapos ang equipment natin syempre yung mga adventurer, master shield, yan, master set, lahat yan equip natin. Tapos ang weapon ay yung ivory lance kasi mataas yung medyo weird yung neutral plus 25 damage kahit hindi neutral minsan hindi ko alam kung dahil dito sa damage bonus or sa ignore def, pero siya yung may pinakamalaking damage talaga. Yan, syempre yung enchantment, diba? Kung meron kang pang enchant mo. Ako hindi ko na in-enchant kasi hindi naman kailangan na. Pero kung may lalagay ka, diba? Pwede kang kumuha ng mga strength, diba? Pag nakakuha ng strength, kasi medyo mahirap itong makuha eh. Strength or dex or attack, hit rate kung kailangan mo, diba? Yun. O kaya physical damage increase. Yan ang mga kailangan. Tapos yung iba pang equip natin. Yan. Sa headgear. Yan ang enchantment ko, no? Hindi ko siya masyadong ginagalaw. Kaya hindi ganun kataas yung damage ko. Pero kung tsatsagain nyo siyang i-enchant, medyo magastos kasi. Tapos 200 na lang yung Zenny ko. Diba? Makakuha kayo ng magandang stats. Mas maganda yung damage nyo, syempre. Tapos yung iba pa. Nakalimutan ko yung mga equip ko. Ayan. Tapos yung sa bibig ay anong gamit ko sa mouth. Ayan. Gamit ng lahat. Diba? Pang matagalan yan. Penetration. Tapos itong pouring. Tapos yung back wear ay ayan. So pagka naganyan na yung set mo, diba? Hindi ko alam kung ano yung mga equipment mo, pero para sa akin ito yung madaling buuin, diba? Pang free to play. Magkakaroon ka na ng stats na yan, 129 na yung vitality mo. Saan yan galing? Siyempre sa mga stats, no? Sa mga cards, yung HP din, diba? Tapos yung iba kasi may vitality dito. Yan, puro vitality yung akin ng adventurer. Vitality, tapos HP, vitality, HP, yung card dito, horong. Dito yung card ay novice made card. Tapos sa shoes ay Perus. Sa eto dustiness, dapat yan yung kabit natin yung mga pang MVP. Kasi ito naman yung ginagamit ko for grinding. Ayan. Tapos yun lang, ito minsan ginagamit ko siya pagka Grand Cross kasi may SP regen siya. Tapos minsan ito gibit sa headgear. Pero yan lang, no? Konti lang yung mga cards ko. Yan. Tapos damage test natin para makita nyo. Yan, 126, di ba? Baba lang. Kasi hindi pa nalalagyan yung Aesir. Yung Aesir ko ngayon ay 65,000 na. So pag nilagyan mo yung mga shield boomerang dyan, shield boomerang, activate, tapos ito, ayan, ito, tapos yung tatlo dito sa baba.
syempre yung shield chain range. Yan. Isa yan. Pwede na yata ang dalawa. Hindi pa. So, dahil di pa kaya, pwedeng shield chain and power. Yan. Isang shield chain and power. Di yata kaya ang dalawa. Hindi na kaya ng dalawa. Yan. Lagay na lang natin yung tira. Yan. So, pagka nalagay mo na yung Aesir mo, diba? Syempre, kumpleto na yung shield boomerang ko. Mataas na yung magiging damage ko. Yan, 173 na siya. Diba? 173. Yan. 173. Tapos yung stats, diba? Check natin. Yan, vitality 99 plus 128. Tapos dito, almost 200 na, 200k na yung HP. Pero pagka naka full HP ako, nasa 215 na ata yung HP ko. Yan, tapos ang importante dito, attack, no? 1,900. Tapos yung hit rate ko, kailangan 200 plus. Tapos yung strength total, yan, 132. Vitality 228. Yung penetration ay 7.1%, diba? Kailangan mo yan. Tapos yung damage 4%. Refine attack 350. Yan. Yan yung mga kailangan para tumaas yung damage. Tapos neutral damage ko may 2.0. Yan. Tapos syempre yung sa guild, diba? Kung gusto nyo makita yung nilalagyan ko sa guild, yan, punta tayo sa guild. Actually yung sa guild, no, hindi mo kailangan masyado dito, diba? Pero kung nalagyan mo na, ituloy-tuloy mo na. Nagkamali kasi ako dito nung unang araw, pindot ako ng pindot. So eto kasing Blessing of Goddess, diba? Ayan yung mga damage. Yan, level 5, level 4, level 5 yung penetration, attack, yung refine attack, yung susunod ko dyan. Tapos, etong magic attack at refine magic attack para dun sa overbrand na pinaplano ko. Tapos dito, HP, yan, neutral reduct, yun pa lang, no? Pero focus ako sa HP. Tapos yung element wind, holy, yun lang. Tapos wind, yan pala, may mga wind reduction pala ako nilagyan. Tapos yung eto yung pinakamalaking pagkakamali ko, no? Nalagay ko kasi yung mga medals ko dito na dapat hindi, no? Kasi masyadong mababa yung bigay niya na stats. Kaya dapat kung meron kang country, ano mo lang, itapusin mo lang yung daily quest, no? So maglalagay ka lang dito ng 1 points kada araw. Yan, tapos alam ko meron kasi quest dito sa topic na eto, ben, yung eto, diba, upgrade all prayers to level 40, no? So sa tingin ko hindi siya worth it na i-level 40 kaagad. Diba? Kailangan mo siyang gawin, pero hindi mo kailangan madaliin para gawin siyang level 40 agad, kasi may iwan ka sa progress, bababa yung damage mo kung mababa yung Aesir mo, no? Kasi nga sabi ko nga, diba, yung ibang may alam, yung mga dati na naglalaro, nasa 100k na yung kanilang contribution, no? Kahit F2P kaya yun kung nakafocus ka doon. At syempre, ito sa easy, no? Sa easy, marami batang hindi nakakaalam nito. So sa easy, yung coin doon, ito ata yun. Ayan, pambili mo yan ng Jump Potion, ng Valkyrie, diba? Kung may extra ka. Ako hindi ko nabili yung
Valkyrie kasi kinulang yung aking tawag dito, kinulang yung aking coins, diba, na inubos ko lahat dito sa job potion. Pero kung may sobra ka, diba, bilhin mo tong Valkyrie gift. Ayan, kasi ito contribution yan kung di nyo alam yung Valkyrie gift. Ayan, tapos sa isa pa, meron pa niyan dito sa Assistant Medal of Honor, diba? Pag chinek mo kasi dyan, nag-scroll ka, hindi mo alam, ay wala namang Valkyrie gift dito. Pero pag chinek mo tong nasa right side, may mga NPC dyan. Click mo, diba? May contribution dyan, bilhin mo yan. Importante yan para sa iyong progress. Yan. Tapos punta ako sa magma kasi dito yung may pinakamataas akong damage para ipakita sa inyo ulit yung kung ilan na yung damage yung aking shield boomerang. Yan. So pagka pinatay natin yan, skill, yan. Pag nag shield boomerang ako dyan, 149. Diba? Syempre kailangan mo mag-converter, pero bago tayo mag-converter, yung cards muna. Kasi yung card mo dapat ay yung eto, Badon, diba? Kung meron ka elemental, kapit mo dyan. Pero dahil kasi meron ako Pitulanux na may damage to Fire Monster 25%, i-remove ko, no? Para makita nyo yung difference. Ayan, so natanggal ko yung card na may damage to Fire Monster. Ngari, normal na player lang tayo na merong Badon card. So pagka nag shield boomerang tayo, 143. Ayan. Tapos kapag gumamit na tayo ng Badon, ba't ganun? Parang pag in-equip kasi natin yan, diba, 143 plus yan, naging 173 na, diba, 30k kaagad yung binibigay, plus 25% na damage kung tatanggalin natin yan. Yan, balik tayo sa pagiging normal na tao. Yan, so kung normal na tao ka, syempre gagamit ka ng Mystic Frozen, no? Para pagka shield boomerang mo siya, pack 280, diba? Walang food buffs yan, Yan, walang food buffs. Siyempre pag gumamit ka pa ng food buffs, ano bang gagamitin, diba? Dapat lagi ka nagluluto. So ito pala, no, kung di nyo alam, kailan ko lang siya nalaman sa adventure hunt ko kasi sa cooking, sa pinakababang baba na ito, ayun, merong mga special na foods. Kahit 1 star lang sila, no, maganda yung stats nila, madali lang silang i-craft. Kaya lang yung nito, yung recipe ay special. Ayun, 4-leaf clover. Nakukuha to sa Cuisine Association. Diyan ka nakakuha ng mga rare materials na pang-craft mo doon. Tapos, gamit tayo ng food buffs. Sasagarin na natin yung food buffs, di ba? Ito, yung pouring. Di ba? Para lahat meron. Pagka ginamitan mo yan ng pouring, tapos, 361, di ba? 361 kaboy. Tapos, equip mo yan. Oh, 495. Taragis na yan. 437. Ba't bumaba? 495 tas 437. Oh, 437 na, diba? Dahil yata dito yan kay Watchdog. May buffs yata yung pet eh. Yan, tapos syempre pagka gumamit ka pa nung food buffs na ano ba yung mataas yung damage, yung may penetration. Yan, so ito na lang. Gumamit ako niyan.
6 yan. Diba? Tapos kinain ko. Pak! 6 yan. Pagka, boom! 500k. Boom! 514k. Diba? Oh. Boom! Patay ka talaga dyan. Ewan ko na lang kung mabuhay ka pa. 514. Diba? Ganun na siya kataas. Kaya, pero kung sa yun, diba? Halimbawa sa yun, punta tayo sa may. So, syempre, yung cards mo dapat ay Flora card. Diba? Equip mo yung Flora card. Pag in-equip mo yan dyan. At syempre, dapat naka-elemental ka. Diba? Huwag mong kakalimutan. Drop wind. Gamit tayong 2. Tapos, saan yung mga daan? Si Obyun, nandyan. Boomerang mo, pak, 200k. Diba? 200k. Easy magpa-level. 200k yan. Tapos, check nyo. Kung gusto nyo makita yung damage nung shield chain ko. Yan. Equip natin. 87k, diba? Pero kung halimbawa naman shield boomerang lang, ilalabas natin yung full damage ng shield boomerang. Ay, hindi pala pwede. Ano nga pala to? Neutral. Diba? Pero, tapos kung meron kang buffs ng freeze, kaya na ata itong ma-one-hit eh. Pagka naka-full buffs, ito yung stats. Pag naka-full buffs, yan, 208 ng HP, ang vitality, 139. Tapos, yung penetration ay 22%, diba? Grabe yan. Yan yung nagpapataas ng damage. Tapos, yung damage pa rin. Refine attack, 350. Yung attack pala, no? Balik tayo sa attack. Yung attack ay 2,207. Yan. Kaya yung Obyun, cute na lang, oh. Kaya ko na ata itong one-hitin eh. Kung bibili ako ng card na isa pa, kaya ko na siyang one-hitin. Testing ko to. Testing ko to isa. So, pag ito yung gamit ko, mababa yung damage eh. Bawa, equip ko. Pero syempre, kung di nyo alam, no, si ito, Mistelane, no, siya, damage to monster siya, no, 10%. Bukod sa MVP. Kasi yung iba, itong card na to, pang MVP lang. Pero yung Mistelane, kahit anong monster, may damage. So, pag in-equip ko siya, no, tingin ko, ganun din yung damage eh. Parang nasa 200k din. Bawa yan. 187 nga lang. 181 pala. Pero kung tatanggalin natin yung card. Tinanggal mo yan. Isang card lang. 165 lang siya. Diba? Pero ang taas pa din. Taas nung binigay ng 10%. Diba? Sa 165. Diba? Tapos pwede ko pa itong mapa-plus 15. Diba? Syempre kung pa-plus 15 ko yan, tataas yung damage yan. Hanggang refinement 15 yan eh. Yan. Tapos balik natin. So Ivory Lance talaga yung may malaking damage kasi nga may ignore enemy defense, no? Kahit wala siyang diba? Ito, madali lang siyang kunin eh. Pwede mo yata itong buildin kung marami kang Zen eh. Pero ito kasi, napulot ko lang to. Siguro kung meron ka mga ignore defense na stat, pwedeng
pwede kang mag epic spirit weapon na lang. Diba? Para 2 slot. O kaya, i-2 slot mo yung ivory lance. Kaya lang, wala kasi siya. Hindi kasi siya na-upgrade. Kaya, nakakapag-alangan na i-2 slot. Para lang dito. Sayang ang Zen. Diba? Pwede naman siya kahit 1 slot. Kung wala siyang card, 195. Kapag compare natin yung damage ng Mistelane at saka yung fish. Halimbawa, wala kang Flora card na dismantle. Kabit natin si Mistelane. Si Mistelane ay 10% lang sa monster. Ang damage ay 213. Diba? 213. Pero si Flora ay plus 15%. Kapag in-equip natin, ang damage niya ay 224. So, Flora ka. Magkabit ka kahit 2 Flora. Yan. Tapos, syempre, kung meron ka mga vitality cards, yung, alam ko mura lang yun, yung spore card, vitality card yun. Pwede mong bilhin. Diba? Pang shield boomerang. Yan. So, yun lang, for our video. Sana may natutunan kayo. At kung wala man, diba, pwede mong i-comment dyan sa ating comment section. At kita-kits next video. Bye-bye!